Magnitude 6.5 ang lindol na tumama kanina sa San Julian, Eastern Samar. Mas malakas sa lindol na tumama sa Castillejo sa Zambales kahapon na 6.1 ang magnitude. Naramdaman din ang lindol kanina sa ibang mga probinsya ng Visayas at sa Southern Luzon. May report si Cesar Apolinario. Makikitang normal pa ang pagpasok ng mga customers sa isang butika sa Catarman, Northern Samar kanina nang biglang yumanig. Napatakbo sa taranta ang mga tao sa loob ng establishmento. Ang mga nakadisplay na produkto nagbagsakan. Napatakbo rin sa kalsada ang mga tao sa Tacloban City sa Leyte. Ang mga pasyente sa isang ospital naglabasan. Ang ilan sa kanila may nakakabit pang dextrose. May ilan ding may kargang mga bata. Lumabas din sa parking lot ang mga nasa loob ng isang mall. Natakot po. Ano pa? Nakaka-nervyos po. Siyempre, nakakabahan, kakaiyak. Hindi rin nakaligtas maging ang gusali ng Bureau of Fire Protection. Ang mga cabinet at maging mismong kwarto. Sumayaw sa tindi ng pagyanig. Nagbagsakan din ang ilang bagay. Napadak, cover and hold din ang mga estudyante ng isang paaralan. Ilang kalsada rin ang nasira sa San Julian, Eastern Samar na epicenter ng lindol. Magnitude 6.5 ang rumihistrong lakas ng lindol pasado 1:30 kaninang hapon. Naitala ang intensity 6 sa San Julian. Intensity 5 naman sa Tacloban City, Catbalogan, Samar, General MacArthur, Salcedo, at Giwan sa Eastern Samar, sa Naval, Biliran, Catarman, Northern Samar at Palo at Pastrana, Leyte. Intensity 4 naman sa Abuyog, Hilongos, Javier, Capoocan, Julieta, Baybay, Barogo, Haro, MacArthur, Matalum, Villaba sa Leyte, Southern Leyte, Bislig City, Surigao del Sur, Iloilo City, Naga City, Sorsogon City, at Panganiban, Catanduanes. Intensity 3 naman sa Binalbagan, Negros Occidental, Caballan, Southern Leyte, Dimasalang, Masbate, Butuan City, at Cabadbaran City. Intensity 2 naman sa Bago City at Bacolod City. Pagkatapos ng lindol, tumambad ang matinding pinsala sa mga estruktura tulad ng bell tower sa isang parokya sa San Julian Public School at maging ang ilang tulay at highway. 2 ang napaulat na sugatan sa bayan. As of now, zero casualty po kami. Mabuti. Tapos, Mabuti naman. may 2 injury po, yung sa barangay 3 at saka barangay San Miguel. Opo. Nabagsakan po ng TV. Kamusta po yung 2 may injury, Mayor? Okay naman po. Okay naman po sila. Okay. Meron pong mga nasira ba dyan? Mga struktura, mga gusali, mga building, mga daan? Yung ano sir, sa may barangay Kasuroy at saka sa may barangay Pagbumangnan, slip roads yung sa National Highway yan. Tapos sa barangay Kasuroy din at saka barangay Pagbabangnan at saka sa Sitio Limlim, may cracks sa mga approaches ng tulay. Opo. At saka sa barangay San Miguel din to barangay Bunakan, slip roads, yung provincial roads po yan. Sa Pagkatapos, okay. Sige po, sige po. yung public buildings, school, at saka yung mga eskwelahan, may mga masonry cracks at saka slight structural cracks po. Tapos po may 2 residential houses po na severely damaged. Kanina, habang nag-iikot po kami, kasama ko yung municipal engineer ko at saka yung DRRMO, possible po naman. Nagkabasag-basag din ang glass window ng isang fast food. Ang isang eskwelahan sa Tacloban, nagkabitak-bitak din ang mga konkreto. Pero ayon sa may-ari ng eskwelahan, structurally sound ang lugar matapos inspeksyonin. Ayon sa Office of Civil Defense, Region 8, walang malalang pinsalang naitala sa rehiyon. Tuloy din daw ang assessment sa mga struktura para matiyak na ligtas ang mga ito. Cesar Apolinario, GMA News.